bago pa man daw po ang pagsabog sa Davao City, may plano na raw si Pangulong Duterte na magdeklara ng state of lawless violence. Gaano ito katotoo? Para sagutin yan, makakausap po natin sa linya ng telepono si Presidential Legal Advisor Salvador Panelo. Magandang umaga po sa inyo, Attorney Panelo. Good morning, Sharon. Sir, for the record, totoo bang may plano na nga noon pa ang administrasyon na magdeklara nga ng state of lawless violence bago pa man po itong nangyaring pagsabog? Hindi yan ang sinabi ko. Ang sinabi ko ay, kasi tinatanong ng reporter na kung yung nagbomba lang daw na na kagad, nagdeklara na. Sabi ko, hindi. Alam niyo ako, ang maraming grounds kung bakit nagdeklara ng state of lawless violence o state of lawlessness ang Pangulo. Ang isa sa mga dahilan dyan ay ang drug menace, which has invaded the entire country. 98% of the barangays ay nasakop na ng mga drug dealers, from pushers, users, to drug lords. Malawak at nagpapatayan na nga, nagkakaroon ng mga vigilante killings, at yan ay galing sa loob mismo ng mga sindikato. Kaya ang daming patayan. Pangalawa, yung ating kriminalidad habang bumababa ang crime rate ay patuloy pa rin ang kriminalidad sa bansa. Pangatlo, yun ang terorismo. Ang alam din yung terorismo, mas maganda yun. Sapagkat, I don't know kung nakatanggap ka, Cheryl, ng mga text messages. Maraming pagbabanta ang ginagawa na bobombahin ang mga malls, mga public places. At yan ay hindi lamang sa Mindanao, pati rito sa Maynila ay nagkalat na rin. At hindi na tayo, siyempre, mag-aantay na mangyari. Kailangan, marami na tayong preventive measures. Nandiyan pa yung problema ng Abu Sayyaf. So these are the reasons why the President declared a state of lawlessness or lawless violence sa Pilipinas. Sapagkat under the Constitution, Section 7 of Article, or Section 18 rather than of Article 7 ng Saligang Batas, the President can call out the armed forces of the Philippines to prevent or suppress violence. Ibig sabihin, pag kinakailangan, when necessary, ay pwedeng gamitin ng Pangulo ang sandatang lakas tupuin, iwasan ang pagdagsa ng karahasan ito sa ating bayan. Kaya napilitan ngayon si Presidente na magdeklara ng state of violence. Kung magamit niya ang sandatang lakas ng mga pulis, at ito yung ginagawa niya ngayon. Attorney Panelo. Maraming checkpoints na itinatayo. Okay. Kapag alam mo, yung mga terorista at mga drug lords, drug pushers, ginagamit nila siyempre mga sasakyan nila para mula sa isang lugar, pupunta sa ibang lugar upang maghasik nilang lagim at maggawa ng krimen. Yan ang mga reasons kung bakit. Opo. Attorney Panelo, What I'm saying is, the President did not declare state of lawless violence precipitately. Merong lalagang ground. Attorney Panelo, klaruhin lamang po natin. So ano po ang saklaw nitong state of lawless violence? Pati yung pong lugar, nung una po kasi ay nationwide, tapos naging Mindanao, tapos naging nationwide. Ano po? Hindi, dati namang nationwide yun. Siguro nagkaroon lang ng miscommunication from one receiver to another. Okay. But talagang nationwide ang application because aside explained, hindi naman localize ang problema ng drug. Hindi rin localize ang problema ng terorismo. Hindi rin localize ang problema ng kriminalidad. Ganun din naman ang Abu Sayyaf. Hindi lang naman sa isang lugar dyan sa Mindanao. Kung saan sila nakarating. Kaya kailangan talaga nationwide. At klaruhin lamang din po natin, kasi marami po ang sinasabi, naku, parang martial law lang din na ito. Ay, definitely po. Ito sabi ko sa inyo. Can you clear This is not martial law. Ano po ang kaibahan ng martial law? Hindi rin po ito mention ng pribileyo ng habeas corpus. Sapagkat iba po ang estado ng martial law, iba rin ang estado ng suspension ng privilege of the writ of habeas corpus. Wala pong karapatan na tinatanggal sa atin. We can do the ordinary activities that we do. Ang kaibahan lang kailangan maging alerto tayo, maging observant sa mga nasa paligid natin upang matulungan natin ang mga otoridad na masugpo nila. Sapagkat, halimbawa, I'll give you a concrete example. Kung kayo po ay nasa mall, for instance, at meron kayong napansin na nag-iwan ng bag, kailangan Sir?
mga tao. Alright. Eh, pag nakakita tayo ng isang bag na iiwanan mo at aalis ka, ibig sabihin, baka bomba yan. Kaya kailangan puntahan na natin yung security guard. Attorney Panelo, marami pong salamat. Yan po sa paglilinaw, Presidential Legal Advisor Salvador Panelo.